Sa video na to pag-usapan naman po natin, isa pa rin po sa mga document para po sa preparation ng barangay budget. Ito po ay ang budget of expenditures and sources of financing. Hello partners, magandang araw, kamusta po? No? So take note po, and disclaimer na rin po, ito po ay para lang po sa mga barangay budget. No? Then kung ano man po yung mga ginagamit naming details dito, mga nabanggit dito is example lang po ito, wala po itong kinalaman sa kahit ano man pong barangay. So today, sa video natin pag-usapan po natin yung mga documents po na kailangan natin during the preparation of barangay budget. Budget of expenditures and sources of financing. So nakalagay po kung anong fiscal year po yung binubuo yung budget. No? Ilalagay lang po dyan. Then anong barangay, municipality, province. Then sa nakalagay po rito, no, general fund, particulars, account code, income classification, past year, then current year appropriation, first semester, second semester, total, budget year proposed. So sa beginning cash, so hindi po nakalagay dyan. Kasi dapat po meron po yan beginning, beginning balance, kung magkano po yung siguro yung mga natira ng the past year. No? So sa number 2, dito po yung receipt. So dito po yung income po natin na natanggap or kinita. No? So sa NTA, ito nga po ang sa NTA natin. Itong account code, ito po yung mga sa accounting code po yan. No? So kung kailangan po, dyan po makikita kung ano po yung code. Then income classification, regular. Past year, ito po yung naging allocation ng national tax allotment. Then during sa current year po, ito po siya naging 1881. Then sa budget year naka-propose para sa next year, ito po yung binabudgetan po natin sa ngayon, no. Ito po yung magiging allotment ng ating NTA. No, sa share in property tax. So basta dito po sa column na to makikita kung magkano yung kinita past year. Then during current year, hinati sa dalawa, no? Itong sa first semester at second semester. Then ang total niyan ay ito. Then compared sa budget year po, sa binabudgetan po natin na year, which is yung next year po. O yan. Ito po kasing share in real property tax. So mayroon lang po yan nilalagay na estimated amount, pinaka-average. So yan po yung mga nakalagay dyan. Ito po, actual po ito. Actual na income sa current year. So, next, community tax or sa CTC. Yan po sa past year. Then, naka 3,000 lang po sa current year. Then, mayroon tayong proposed na 6,000 by next year. So, yan pong 6,000 na yan, dapat po mahit po yan para masabi na nagkaroon po tayo ng income ng sapat para sa ating community tax. No? Same sa total sand or gravel and other quarry products. So past year, kumita po ng 21,000 mahigit. Itong current year, 1,000 lang, so masyadong mababa ang kinita. Then by next year, 2,000 din po yung kanyang estimate na dapat kitain. So ganyan po yung paglalagay ng ating budget expenditures and sources. So itong first row na to, no? Itong first row na to ay income. Kung ano po yung income natin for the past year, current, and pinopropose natin for the next year. Okay? Next po, so dito nakalagay yung total receipt. So ang total na natanggap natin for the past year, ito, no? Ito po. Then current year, ito po yung total ng ating appropriation.
Then, sa susunod, for the next year, ito na yung magiging budget natin. 2,610,000. So, for example lang po yan. Okay. Then, total available resources. So, yun din po yun. Okay. Then, para naman po sa ating mga expenditures, ito po yung mga ginastos natin past year. Ngayong yung current year, ito po yung ginastos. Then, ang proposed natin for the next year, ito na po yung ating magiging budget. So, malaki na po siya. Same po. Sa ating BCSF, Lupon, water caretaker, so lahat po yan na may mga nakalagay na appropriation. Okay, capital outlay. So, okay. Sundan nyo na lang po yung document kung ito po ay kailangan nyo para sa pag-prepare nyo ng budget, budget preparation. So, susundan nyo na lang po naman yan. Ito po yung mga pinapakita ko po sa inyong mga documents ay guide lang po para magkaroon po tayo ng susundan once na tayo naman po or ang barangay naman po natin ang mag-prepare ng ating barangay budget. No? So, hindi naman po natin kailangan sundin yan. Basta makita lang po natin yung yung sequence ng ating data kung paano po. Okay? So, partners, thank you very much and God bless.